Okay. Isang pinagpalang hapon po muli sa ating lahat. Yes. Isang malakas na palakpak po muli sa ating mahal na Panginoon. Amen. Yan. God is good. All the time. And all the time. God is good. Ayun, pinagpalang hapon po sa ating lahat, sa nanonood po sa ating FB Live at sa YouTube. Kumusta po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Yes, talagang matagumpay. Buong maghapon at syempre buong linggong nagdaan. Lahat ay blessed na blessed. Amen po. Amen. Sis Jumalda. At kanina nag-ikot-ikot po ako, sabi po nila may baguhan po tayo ngayon. Praise the Lord. So ate pong tatawagin dito po sa harap para po kami ay kayo po ay mai-welcome po. Tara na po Amen. sa Praise harap. the Lord. Ayun, workers, samahan po natin papunta po dito sa harap para po tayo ay kakanta para po sa kanila. Ayun, Sis Jomalda, may dalawa po tayong bago. Pinagpala po ang araw na Thursday ngayon. Amen. Amen. Praise the Lord. Yan. Po. Walang sounds yung kay Laura. Dito po tayo, sister. Yeah. Ayun, mga kapatid, tayo na po ay magsitayong lahat para po natin. Meron pa ba dyan? Ay, darating. Praise the Lord. Ayun, magsitayo po tayong lahat at tayo po ay kumanta para sa ating mga kapatid. Halina sa pamilya. Mga kapatid, ka po. Welcome po natin ang ating mga kapatid na rito po sa harapan. Please come forward. Nananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang malangkot. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalang na makasama ka. Sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Ayun. Amen. Sister, ito po ang panyo. Ibibigay ko po sa inyo. Isa po sa alaala po sa amin. Ang ispanyo at ang schedule po na ating gawain po. Pakibasa na lang po. At ngayon ipapaliwanag ni Sister Jomalda kung ano po yung iyong napuntahan. Amen. Praise the Lord. We are happy to welcome you, mga sister, in this family of El Shaddai. We are Thursday Group. El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship International. Ito po isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Nang ibig pong sabihin ng El is God, Shaddai is Almighty. At ang salita pong El Shaddai is salita pong Hebreo. At ito po ay isa sa mga ipinangalan ng ating Panginoong Diyos Ama. At ang higit po sa lahat, meron pa pong iba na ang the God is more than enough. Amen po. At ang layunin po ng gawain ito ng El Shaddai upang ihayag po ang salita ng Diyos. Ang kanyang kabutihan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pag-ibig. At higit po sa lahat ay ang kanyang alok na kaligtasan ng anak ng Diyos. Ang kanyang alok na kaligtasan na sa pamamagitan po ng kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Hesukristo. Amen po?
Amen. So, meron po kayong hawak na mga panyo at ipalawag ko sa... Yes, sister, yung mga panyo po na yan at saka schedule ng ating gawain. Bugos ang panyong ito ay makapangyarihan po, ay nakasulat po dyan. Dinadasal ng ating mga prayer partners international in the whole world. Kung kayo ay nalulungkot, yung mga hindi niyo po alam kung ano po yung gagawin nyo, ang mga suliranin natin sa araw-araw sa buhay, pwede po natin yung ulitin po yan na dasalin kung tayo po ay wala po tayong ginagawa yan. At so, kailangan po natin sa umaga at sa kagabi. Yan, the best po yan, proven na po yan sa ating lahat. Amen. Amen. At ang ating pong gawain, syempre po, mula Lunes hanggang Biyernes, nandito po. At nandito po lahat nakasulat ang ating gawain at oras. Okay po? At syempre, kami po ay masaya na kayo po ay naririto. At gusto po naming malaman ang inyong pangalan at syempre ang inyong day off. Sister, taga saan? Ako po si Crisel Anito from Cotabato. Actually, 3 days pa lang po ako dito. And, thank you, Lord. And this is my first time po na makarating dito sa tulong po na aking kapitbahay po. Praise Actually, God. makilala po siya dito. And thank you din po kay Lord. Sobrang blessed sa amo. Ayan, pinagluto pa po ako ng pagkain para lang makarating dito. Amen. Praise the Lord. Sister, sana nawa, dito ka po lagi tuwing Thursday, andito po kami. Or anytime, Monday to Friday. And kayo naman po? Ako po si Marilyn Cadiz. Dito lang po ako sa Central at saka sa tulong ni ate, na kapitbahay ko rin, nakapunta ako dito. Praise the Lord. Yan. Yun, palakpakan po Huwebes natin din po sila. ba ang day off? Huwebes din Ayun. ang inyong day off. Yes, Yan, Huwebes din pinagpalang po sila. Huwebes. Yung pinagpala po ang Thursday group. Ngayon naman po, pwede na po tayong umupo para patuloy po tayong makikinig ng mabuting balita. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa sharing portion. Lahat po ba tayo pinagpala? Ayun, pinagpala po nating lahat. Sino po ang mauna? Si Sister... Oh. Rosalinda. Yan, sister. Rosalinda, si Sister Yan. Kapitana. Alam natin marami tayong pinagpala, kaya yan. Pakinggan natin kung paano pinagpala ang ating kapatid na maaring ito ay isa rin kayo sa mga tumanggap nito, kaya makinig po tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa nangyari sa akin last Sunday. Katatapos ko lang sa simbahan. And then lumabas po ako. Yung hagdanan po sa first stair, akala ko siguro maihakbang ko na yung paa ko. Eto po nangyari, natisod ako. Kay buti talaga ng Diyos sa akin. Yung mga taong tutulong, nahuli pa. Ay, nakatayo agad ako. Amen. Ay, naku. Salamat talaga sa Panginoon. Lagi niya akong inaadya lagi. Noon nahulog na naman ako sa ladder. Awa ng Diyos, yung ladder ang nasira. Praise the Lord. Kaya ngayon, ingat-ingat talaga. I'm 70 na. Amen. Praise the Lord. Kaya malaking pasalamat, Panginoon, sa buhay na nangyayari sa akin. Siya ay lagi nandyan. Sinasabihan ako na, you are already a 70. Energetic ka tuwing maglalakad. Thanks, God. Amen. Praise the Lord. Ayun, Kaya yan po ang sabi biyaya ng ating Panginoong Amen. Yahweh kung tayo ay nakatuon lagi po sa Kanya. Amen Yes. po ba? Kaya sa bawat sandali, saan man tayo magpunta, ano man ang gagawin natin, huwag nating kalimutan na laging hingin ang kanyang gabay. Amen? Ngayon naman po, pagsitayo na po tayo lahat para patuloy po tayong makinig ng mabuting balita. At pangungunan ni Sister Miles at opening prayer. Sinong opening prayer? Ate Jomalda. At sa pamamagitan ng El Shaddai, Gospel Music Music Ministry, Ministry, Hong Hong Kong. Amen. Amen. Magsitayo na po tayong lahat. Hallelujah. Holy Spirit, please take over into our heart. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Muli dakilang Diyos at mapagpalang Ama,
Maraming pong salamat muli sa panibagong pagkakataon na to na muli ipinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Salamat, Lord, at muli narito po kami ang bawat isa upang muli kami ay umaamin na wala po kaming magagawa. Kung kami po ay hihiwalay sa iyo. Kaya naman, Lord, ang aming hiling ay ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming buhay. Lord, muli marami pong salamat at narito kami. Nagkakaisa po kami, Lord, muli hingi kami ng iyong gabay. Pagpapala na patuloy mo, Lord, na pagpalain ang susunod na gawain mo, Panginoon. Pagpalain mo po, Lord, ang iyong banal at buhay na salita na aming papakinggan, Panginoon. Loobin mo po, Lord, na buksan niyo po ang aming mga puso, ang aming tainga, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, na magkaroon kami ng konsentrasyon upang ito, Panginoon, ang bawat kataga ng aming pakikinggan sa iyong banal at buhay na salita na ihahayag po ng iyong lingkod, ang aming kapatid na si Brother Rod. Pagpalain mo, Lord, ang kanyang paghahayag sa bawat kataga, Lord, na kanyang ihahayag sa bawat isa sa aming naririto. Sa mga nakikinig po, Panginoon, loobin mo, Lord, na ito ay magrima sa aming mga puso at isip, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, na ito ay magiging gabay namin at kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, na sa aming pakikinig na ito, Lord, manatili kaming mauhaw at magutom sa iyong banal at buhay na salita upang ito ay magiging kalakasan, Panginoon. Gabayan niyo rin po, Lord, ang bawat isa sa amin, ano man po, Lord, ang dinadala ng bawat isang naririto, nakikinig po, Lord, sa live. Loobin mo po, Lord, na ikaw, Panginoon, ang laging gabay namin, Lord, at magiging kalakasan, lalong-lalo na po, Lord, sa pusong nangihina. Sa anuman pong mayroong karamdaman, Panginoon, niniwala kami at sumasampalataya kami, Lord, na ikaw lamang, Panginoon, ang nag-iisang dalubhasang doktor na siyang magpapagaling sa lahat ng uri ng karamdaman. At Lord, pagpalain niyo po ang apat na sulok ng lugar nito. Padalan mo po ito, Lord, ng libo-libo mong anghel upang walang makagambala sa aming pakikinig at pakikiisa sa iyong banal at buhay na salita. Pagpalain mo rin po lahat, Lord, ang iyong manggagawa. Pagpalain mo, Lord, ang mga nakahandang awitin na ito sa oras na ito, Lord. Loobin mo na ito ay makarating sa iyong trono, Panginoon. At ang lahat, Lord, ng may mga dalang prayer request, hindi man po namin ito naisulat. Lord, sumasampalataya kami, Panginoon. Ikaw lamang ang Panginoong buhay na aming sinasamba, na siyang higit nakakaalam ang anumang laman ng bawat isa, Panginoon. Anumang po, Lord, ang mga problema ng bawat isa. Ngayon pa lamang, Lord, amin na po itong pinasasalamatan. Inaangkin ng iyong katugunan na ito lamang ay ayon sa iyong kalooban. Sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal anak na si Jesus, na siyang naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kumusta na ang mga anak ng Diyos? Thanks God. I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Palakpakan po natin ang Panginoon, yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya, yung palakpak ng mga pinagpala at matagumpay. Amen! Amen. Kayo ba handa ng magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Amen. Ang lahat po ng handa na ito sa ating mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Draw me close to you. Never let me go.
are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Let me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. You are my desire. No one else will do. No one else will do. 'Cause nothing else could take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find a way. Help me find a way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you are near. You're all I want. You're all I want. You're all I need. You're all I ever needed. You're all I want. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Amen. Handa na ba kayong sumayaw at tumindak sa ating Panginoon? Amen. Sino ang Diyos at dakilang hari? Si Jesus. Handa na ba kayong? Amen. Dinggin ang tawag natin, Panginoon. Amen. Amen. Sumayaw lahat. Alisin ang mga lamig. Amen. Tingin ang tawag niya sa bawat dako ng ating bayan. Umangon na. Gising! Ako
Amen. At siya rin ang hari ng lahat. Amen. Amen. Ate, dito ka. Mga kapatid, patuloy po natin paparin natin Panginoon. At sa bawat pagsikat ng araw, hanggang sa paglubog nito, ang pangalan ng Panginoon nating papupurihan. Amen. Patuloy po natin itaas ang ating mga kamay, patuloy po natin sambahin, at papurihan ang ating Panginoon. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ka, Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Dayon ka, Jesus. Dayawin ka, O Apo Diyos. Sa lahat ng panahon, sambahin. Sambahin ka, O Diyos. Kaluguran ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos. Sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sa pagsikat ng araw, sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, ngalan ni Jesus papupurihan. Sambahin ko, Diyos. Sambahin ka, O Diyos. Dayon ka, Jesus. Dayawin ka, O Apo Diyos. Sa lahat ng panahon, sambahin ka, O Diyos. Kaluguran ka, Jesus. Sa lahat ng dako, papupurihan ka, O Diyos. From the rising of the sun, from the rising of the sun to the going down of the same, your name shall be great among the nations. From the rising of the sun to the going down of the same, your name shall be great among the nations. Be exalted, O God. Be exalted, O God. Be exalted, O God. Let all the people come before your throne and magnify your name. Be exalted, O God. Be exalted, O God, as it is in heaven, and let your glory fill the earth. Sambahin ka, O Diyos. Dayon ka, Jesus. Dayawin ka, O Apo Diyos. Sa lahat ng panahon, sambahin ka, O Diyos. Kaluguran
narito ka. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea to dry land. Through the darkness of our knees, you are the God who really
Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan, dinadakila ka namin, dakilang Ama. At dalangin ko po, dakilang Diyos, na lagi mong pagpalain ang gawain na ito. At kaming lahat na naririto ngayon ay pagpalain niyo lagi, dakilang Ama. Tulungan kami lagi at huwag kaming pababayaan. Bigyan kami lagi ng kalakasan at katatagan. At patuloy mo kaming ingatan. At hayaan mo, dakilang Diyos, sa buhay naming ito ay patuloy kang maluwalhati at madakila. Pagpalain mo lagi, dakilang Diyos, ang iyong mga aral na aming pinakikinggan. Samahan mo lagi ito ng himala upang ito ay magbigay sa amin ng kalakasan. At patuloy naming dalangin na maitas ka lagi, dakilang Diyos, sa lahat ng aming mga gagawin. Salamat, dakilang Diyos, at amin ang aangkinin na ang gawain na ito pinagpala mo na kanina pa. Kaya Ama, sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdatingnan. Nagangalap ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halika na, iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa piling ang kahanap tulungan. Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap at aking kawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa oras na ito ay muli po nating basahin ang gospel po natin ngayong araw sa Matthew chapter 11 verse 28 hanggang verse 30. Ito pong sinasabi ng Bible, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan.
sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingaan, sapagkat madaling dalihin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Pagpalain ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating purihin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. So dalangin ko sa Panginoon na patuloy kayong abutin ng kanyang mapagpalang kamay. Makakapo tayo at tayo po'y makinig ng mabuti. At ang aking ibabahagi sa inyo is about the invitation of Jesus to us, come to me. So kanina ay nabigyan na rin ni Father ang emphasize po ito. So idudugtong ko lang po ito para lalo tayong pagpalain ni Lord. So ngayon, dito po sa atin, sa ating binasa kanina, ay mapapansin po natin na sinasabi ng gospel na dapat tayong lumapit kay Jesus bilang ating kapahingaan. Kanina, sabi ni Father, si Jesus ang ating kapahingaan. Kaya lahat na may problema, lahat na may pagsubok, kay Jesus tayo lumapit. Amen ba? Iba't iba ang ating pagsubok, iba't iba ang ating problema sa buhay, pero kapag tayo ay lumapit kay Jesus, may kapahingaan. Naniniwala ba kayo may kapahingaan kay Jesus? So ngayon, ang tanong dito ay, sino ba itong mga inaanyayahan sa gospel po natin? Kung babalikan natin ang Matthew chapter 11 verse 28, sabi po dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingaan. So, ang mga inaanyayahan dito sa ating gospel na binasa ngayon ay sabi po ng Bible ay yung mga nahihirapan. Kaya kung mayroong mga nahihirapan, kay Lord tayo lumapit. Amen. Amen ba? Amen. Kung mayroong mga nabibigatan, kay Lord tayo lumapit. Kasi alam niyo po, yung buhay ng tao, araw-araw, lagi po yan mayroong mga hinaharap sa buhay, yung mga nai-encounter natin sa buhay. Iba't iba po ang nai-encounter natin. Kanina, nabanggit po ni Father yung emotional problem. So mostly po dito sa Hong Kong, ang nagiging problema ng tao, yung nai-encounter ng tao yung emotional problem. Yan ang madalas nating nai-encounter dito. Kasi madalas, yung ating buhay dito ay para bagang hindi sigurado kung ano ang magiging bukas natin, pero masaya tayo na araw-araw na pagpapala tayo ng Panginoon. Amen ba? Pero hindi tayo nakakatiyak, so na ano ba ang magiging buhay, ano ba magiging bukas, kaya minsan yung emotion natin ay minsan ay umiiral. Lalo pag nakatagpo tayo ng amo na hindi maganda, at hindi talaga swak doon sa hinahanap natin. Siyempre tayo o kayo, naghahanap kayo ng makakasama o amo na alam nyo na magkakasundo kayong dalawa. Amen ba? Pero paano kapag binigyan ka ng amo na hindi kayo magkasundo? So siba, nakasalalay doon yung ating emosyon. Lalo pag napagkasalitaan tayo ng hindi maganda. So, yung ating emosyon ay talagang umiiral yan. Minsan, nasasaktan tayo, kaya nga mayroong mga napaka-emotional na kaunting bagay lang, iiyak. Kasi yung nararanasan niya araw-araw, kung ano na i-encounter natin araw-araw, yun na naging buhay natin. For example, di ba, mayroon naman ng mga nakaka-encounter na araw-araw, pinagkasalitaan ng amo niya ng hindi maganda. Mayroon nga nag-confess sa akin na sabi niya, alam mo Brad, laging sinasabi sa akin ng amo ko, wala kang alam. Eh, siyempre, pag araw-araw yun ang maririnig mo, para bagang iniisip mo tuloy sa sarili mo, wala kang alam. Di ba? Pero hindi ka naman walang alam. Kaya nawa yung kultura ng Hong Kong, wag yung ma-adapt. Kayong mga Pilipino, wag yung i-adapt ang kultura ng Hong Kong. Ano yung kultura ng Hong Kong? Sasabihan ka lagi, wala kang alam. Tatandaan natin tayong lahat na tinawag ng Panginoon
ay pinagpala ng Diyos ng katangian. Ano yung katangian? Binigyan tayo ng Diyos ng kanya-kanyang kakayahan. Amen ba? Binigyan tayo ng Diyos ng talagang para sa iyo. Kaya nga tayo ay unique. Wala tayong katulad, wala tayong kapares. Kaya kung hindi mo alam ang isang bagay, hindi ibig sabihin lahat ng bagay hindi mo alam. Kung hindi mo alam ang isang bagay, tiyak ang ibang bagay ay alam mo. Kaya dito kasi sa Hong Kong, madalas ay lalo pag mga Pilipina, madalas mayroong ang tingin nila ay para bagang mga walang alam, kaya doon ang sinasabi nila lagi, walang alam. Pero tayo, wag nating sabihin yan sa ating kapatid, sa ating kapwa na walang alam kasi kung hindi yan marunong magsaing, tiyak marunong maglinis yan. Andyan ba kayo? Kung hindi marunong maglinis yan, tiyak marunong maglaba yan. Ibig sabihin, may bagay na hindi niya alam pero mayroong bagay na alam niya. Kaya sabi mo sa iyong katabi, huwag mong kaawaan ang iyong sarili. Amen po. Kasi dito, binigyan ni Father kayo ng emphasize yung emotional problem kasi ito yung i-encounter natin madalas dito. Kapag ang ating emotion na yung umiral sa atin, minsan nararanasan nating awang-awa tayo sa ating sarili, na para bagang wala ka na magagawa, lalo pa nakakarinig ka ng mga salitang hindi maganda. Di ba? Para bagang, ako ba talaga ito? Pero alam mo naman, hindi ikaw yun. Tama ba? Kasi nga, mayroong mga ang alam natin, walang alam yung tao, pero pag na-discovered mo yung tao na yun, ang dami parang alam. Mahusay pala, magaling pala. Pero ang tingin natin, walang alam. Alam niyo po yung mga amo nyo kung bibigyan lang kayo ng chance na magamit nyo ang inyong abilidad, ang inyong talento, hahanga sila sa inyo. Amen ba? Kaso para bang hinusgahan na wala kang alam. Yung parang gano'n na yung thinking nila sa Pilipina. Pero kahit na kayo nakakarinig ng ganong salita, huwag niyong intindihin. Lumapit tayo kay Jesus. Amen ba? Kasi yung mga kabigatan ng ating damdamin, kabigatan ng ating iniisip dahil sa mga narinig natin, bibigyan ng Diyos ng kapahingaan. Tama po ba? Kasi grabe yung dating ng salita. Pag ang salita ay narinig natin, grabe ang dating. Kaya nga dapat tayo ay naging maingat sa pagtanggap ng mga salita na ating naririnig. Kasi kapag tinanggap mo yung salita na hindi ukol para sa iyo, ikaw din mismo ang maaapektuhan. Tama ba? Kaya dito, alam niyo po, isa po sa nagpapahirap din sa tao, sa Bible, kung i-base po natin sa Bible, ay yung tinatawag na kasalanan. Sabihin niyo, kasalanan. Yan. Isa rin po yan sa nagpapahirap sa tao, yung nagpapabigat sa buhay ng tao. Ano yung kasalanan? Yung makalimot ka sa Diyos, kasalanan po yun. Kasi alam natin na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay, pero minsan, nawawalan tayo ng tiwala sa Diyos. Kaya dapat hindi tayo nawawalan ng tiwala sa Panginoon. Ang isang malaking kasalanan ay yung hindi mo mahalin ang Diyos. Bakit? Sa Bible kasi, ang pinakadakilang utos o pinakamahalagang utos, unang-una ay ibigin ang Diyos. Yun ang pinakamahalagang utos sa Bible. Kaya kapag tayo ay hindi nagmahal sa Diyos, malaki pong kasalanan sa Diyos yun. Kaya dapat mahalin natin ang Diyos at huwag nating limutin at kalimutan ang Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Kasi gustong ipakita dito ng Bible na, sabi nga, di ba, sabi ni Father kanina, yung yoke ay yung pag-ibig ng Diyos. So, anong ibig sabihin doon? So, gustong ilagay ng gospel sa atin na magkaroon ng halaga talaga sa atin yung pagbibigay natin ng priority kay God. Na kahit na ano ang ating nararanasan sa buhay, huwag nating lilimutin ang ating Panginoon. Kasi nasa Kanya yung kapahingaan natin Nasa Kanya ang kaayusan ng ating buhay. Kaya napakahalaga na ipakita natin kay Lord na kahit na ano ang ating nararanasan, siya pa rin ang priority ng buhay natin.
Di ba napapansin nyo kapag tayo ay malayo kay Lord, ang bigat-bigat ng buhay natin, ano? Ang hirap pagka, bawa, hindi ka nagsisimba. Salamat nga kay Lord, nasa charismatic kayo, nandito kayo sa gawain ng Panginoon. So nahihibsan ang ating mga nararanasan, nahihibsan ang ating mga nararamdaman sa buhay. Pero pag hindi ka na nagsisimba, tapos wala ka nang inaatinan na community, katulad dito, wala ka nang naririnig na salita ng Diyos, maniwala kayo, ang bigat ng buhay, ang hirap ng buhay, parang bang hindi mo alam ang iyong gagawin. Kaya sabi ng Biblia, parang mga tupang walang pastol. Kaya kayong mga nakasumpong sa gawain na ito at lagi na sa simbahan, kahit anong mangyari, wag kayong lalayo kay Lord. Huwag kayong hihiwalay sa Kanya. Kaya nga nakakatuwa yung ating mga kapatiran na pag day off po nila, dito ang takbo nila sa gawain. Nakakatuwa. Yung mga Sunday group, pagka may day off sila, ang takbo sa gawain dito sa St. Joseph. Yun ang mga kahanga-hanga na hindi nila ginagamit ang day off nila kung saan pupunta. Ang una lang hinahanap ay ang gawain ng Diyos. Kasi, doon ay pinapakita natin na mahal natin ang Panginoon kasi ang gawain naman, hindi naman buong araw yan na hanggang paglubog ng araw eh. 2:30 tapos na tayo. So after gawain, magagawa nyo na uli yung gusto nyong gawin. Diba? Kaya salamat kay Lord kapag mayroon kayong bakanting oras at dito ang takbo nyo sa simbahan, so dito nahihibsan ang ating mga nararamdaman. Kaya tanong ko po sa inyo, pag kayo ba'y nagsisimba at dumadalo sa gawain, nahihibsan ba ang iyong mga nararamdaman? Gumagaan ba ang iyong damdamin? Sabi ni sister, totoo yun. Ay, totoo naman talaga, di ba? Kasi, pag nasa simbahan ka, nasa gawain ka, nahihibsan talaga ang ating damdamin. Pero pag nasa barkada ka, kasama mo ang mga hindi nagsisimba, hindi dumadalo sa gawain, lalong bumibigat ang iyong damdamin. Bakit? Problema mo, problema niya, magtatagpo. Mag-share kayo para sa problema. So parehas kayo bigat na bigat sa problema. Samantala dito sa simbahan, sa gawain, pagdalo nyo, nahihibsan ang iyong mga problema sa buhay. Kaya dito pinapakita ng Bible na isa sa nagpapabigat sa buhay ng tao ay ang kasalanan. Ang sabi natin kanina, ang kinuwalan natin sa kasalanan ay yung paglayo natin sa Diyos kasi kasalanan talaga yon. Kasi sabi ng Bible, ang pinakadakilang utos ay ibigin ang Diyos. Ibigin ang kapwa. Yun ang mga dakilang utos. Kaya wag nating gagawin na kapag medyo nakaka-encounter tayo ng hindi maganda, ay lalayo tayo sa Panginoon, tapos hindi na tayo mawala natin ng tiwala sa ating kapwa, huwag natin gagawin yun. Kasi yun ang pinakadakilang utos eh. Ibigin ang Diyos at ibigin ang ating kapwa. Amen po ba? At pangalawa, na nagpapabigat sa tao ay yung responsibilidad. Sabi doon, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sabi ng Bible. At bibigyan ko ng pasaning magaan. Ano yung mga pasanin? Yun ang mga responsibilidad natin. Kaya, isa po sa nagpapabigat sa buhay ng tao ay yung ating mga tungkulin. Ano ba yung mga tungkulin natin? Una, tungkulin sa pamilya. Responsibilidad yan eh. Kaya di ba, hanggat hindi ka pa nakakapagpadala sa pamilya mo, para bagang iniisip mo, nako, kumusta na kaya sila? Lalo kapag mayroon kang pinag-aaral at magtituition yung anak mo, yung tinusuportahan mo, magtituition at hindi ka man nakapagpadala, iniisip mo yun eh. Habang iniisip mo yun, alam niyo po, sa kaiisip natin, parang pati ulo sumasakit eh. Tama po ba? Kayo ba mayroong mga sinusuportahan? Sino may sinusuportahan? O, di ba? Hindi ka mapakali kapag hindi ka pa nakakapagpadala ng remittance, ano? Para bagang, Lord, kumusta na kaya? Tapos ito na, magtitext sa sa'yo, magme-message sa sa'yo. Sasabihin na sa'yo, allowance ko. Pero ang nakakatuwa naman doon, kapag tayo'y lumalapit sa Panginoon, kahit anong responsibilidad natin, o anumang responsibilidad mayroon tayo, hindi tayo gaano apektado.
Kasi, para bagang ang gaan ng pagganap mo sa iyong tungkulin kasi kasama mo ang Diyos. Pag hindi natin kasama ang Diyos, parang ang bigat sa pagtupad ng tungkulin. Tama ba? Lalo kapag tumutulong ka. Sa bawat tulong, para bagang sayang eh. Pag wala ka kay Lord, hinayang tayo sa mga tinutulong natin. Pero pag na kay Lord tayo, ang gaan ng ating pagtulong. At sabi nga ni Sister, masaya. Totoo naman yun, di ba? Masaya ang ating kalooban, kahit hindi mo kamag-anak, pag humingi ng tulong sa'yo, tinutulungan mo. Pag natulungan mo na, ang saya ng kalooban natin. Pero pag wala ka kay Lord, laking tanggi. Wala. Pero pag na kay Lord tayo, kahit na mabigat at mahirap, pag ginawa mo, nagiging masaya tayo. Bakit nangyayari yon? Kasi na kay Lord tayo. Amen po ba? Kaya yung pamilya natin, responsibilidad po natin yan. Responsible po natin sila. Tungkulin natin sila na sila ay ating laging alalahanin. Kaya nga, kung ang tao na wala kay Lord, bigat na bigat pagdating sa pamilya. Lalo pag ikaw ay hindi naman ikaw ang nanay, hindi ikaw ang tatay, anak ka lang, tapos sasabihin sa iyo, ikaw ang dapat tumulong ngayon. So para bagang iisipin natin, bakit ganito? Pinanganak ba ko sa mundo para ganito maging buhay? Pero pagka na kay Lord ka, nagiging masaya ka, Lord, salamat po, nagtitiwala sila sa akin. Ako ang inaasahan nila. So habang ginagawa mo yon at patuloy mo ginagawa yon, nagiging magaan ang iyong kalooban, tapos habang nagiging magaan ang kalooban mo, nagulat ka na lang, 50 anyos ka na. Andyan pa ba kayo? At sabihin ng mga ito, brother, seryoso, tapos ito na naman. Okay pa ba kayo? Pero kat inabot ka ng edad na ganyan, masaya kayo, di ba? Kasi wala kayo iniintindi. Mabuti ang iniintindi mo, yung pamilya mo talaga. Yung iba naman nagsisi, kung alam ko lang na ganito maging buhay ko, hindi sana ako nag-asawa. Kaya pasalamat kayo kung ganyan ang iyong naging katayuan sa buhay. Kasama rin yan sa pabigat sa buhay natin pag nag-asawa. Hindi pabigat ang asawa, ha? Kasi ang asawa, biyaya ng Diyos yan. Ang asawa ko, biyaya ng Diyos sa akin. Ibig sabihin, sa age na ganyan, tapos papasok pa kayo sa 50 anyos ka na, papasok ka pa sa ganyang relationship, para bagang kayo na ang naghanap ng dapat yung pasukin. Yan. Hindi negative, hindi negative ang aking ibig sabihin. Ibig sabihin, pinasok mo yung bagay na yan, dapat mong harapin. Amen po ba? Kaya sabi ni sister, tagahilot daw. Ganun naman talaga pa nagkakaedad na, tagahilot na lang. Pangalawa, na responsibilidad po ng tao ay yung kanyang trabaho. Tungkulin natin ang ating trabaho. Yan ay ating dapat gampanan. Kaya nga, hindi natin dapat na pinababayaan ang ating mga trabaho. Alam niyo po, minsan, yun din ang nagpapabigat sa atin, nagpapahirap sa atin kasi minsan yung trabaho natin para bagang ayaw nating gampanan, tapos ikaw rin yung tawag dito, para bang mako-convict. Yan. Nako, nagsweldo ako tapos wala akong ginawa. Gising pa ba kayo? Merong nabasa niya sa social media Ang sarap ng buhay, sumisweldo, nakahilata. Nabasa ko lang naman yun. Pero alam niyo po, tungkulin natin na gampanan ang ating trabaho kasi responsibilidad po natin yan. Kung anong trabaho natin, gampanan mo yan. Kaya nga minsan kapag tayo ay may ginagawa, tapos gusto mo maglakwat siya, para bagang pabigat sa iyong trabaho Pero hindi dapat kasi lahat naman ng oras ay may kanya-kanyang panahon. Ibig sabihin, may panahon ng paggala, may panahon ng pagtatrabaho, may panahon ng pagcha-church. Hindi lahat ay gala.
Tapos magmamadali pag-uwi kasi darating ang amo. So dito naman, yung iba naman sa iyo nakakatuwa kasi yung pagganap yung sa tungkulin nyo ay grabe. Minsan nga nakakita ko ng Pilipina, may bitbit na aso, yung may hila-hilang aso. O, tapos yung palang aso, pagka nagdudumi sa excuse me sa nanonood ha, baka may kumakain. Pagka nagdudumi sa sa kalsada, dadamputin pala nila, may guwantes sila, tapos may tissue, dadamputin pala nila yon. Sabi ko, grabe talaga yung yung responsibilidad ng mga ito. Hindi biro ang inyong kalagayan dito sa bansa na ito. Isipin mo, dadamputin mo yung dumi ng aso, pero bawi naman pagdating ng katapusan eh. Amen po ba? Bawi naman pagdating ng katapusan kasi pag nahawakan mo yung sweldo mo, masaya ang buhay. Kaya kahit na dinadampot mo yung ng aso, okay lang. Iisipin mo pagkatapos ng katapusan, hindi na ito dumi, pera na to. Kaya mayroon tayong minsan kasabihan na pasayahin natin ang ating buhay. O kaya yung trabaho, responsibilidad natin yan. Although na may mga kabigatan, kasi nga sabi nga natin kanina, sa pagkatrabaho, lalo pag hindi mo gusto yung kasama mo sa bahay, tapos yung ama mong babae, daldal sa iyo, tapos kung anong sinasabi sa iyo, kunting pagkakamali, nakasigaw kagad, para nakakarindi rin yung abuti ka ng 1 taon, 2 taon, ganun ang ama mo, Kaya nga, believe ako sa inyo, paano kayo nag-survive? O, di ba? Dahil kay Lord, nagsusurvive tayo. Yung iba, hindi makasurvive. Yung iba talagang lumalayas eh. Pero kayo huwag kayong lalayas kasi hindi man kayo kalapati. Yung kalapati kasi, pag magulo ang bahay, lumalayas. Hindi naman kayo kalapati, kaya huwag kayong lalayas. O yung iba sinasampal daw. Mayroon nga tayo nakasama dito eh. Pinababa siya ng amo niya. Pero kailangan, hindi pa pala sa pinababa. Yung kanyang day off na 15 days mo or ilang araw yon. Pinalalabas lang siya ng bahay. Paggabi, babalik siya. Tapos, ang pagkain niya, sarili pa niya. Yung mga ganong kalagayan, sabi ko, grabe naman kako dito, Kaya ang ginawa ko naman, yung tinapay kong bit-bit, binigay ko na lang sa kanya. O yan, pagkain mamayang gabi. Kasi yung kalagayan nyo kasi dito, hindi madali eh. Tapos, kinamagahan at naman sa gawain. Kukumustahin ko naman, kumusta? Kumain ka ba kagabi? Sabi niya, ay pinakain ako ng amo ko. Yun ang maganda kasi pag nasa Panginoon ka, kahit na gaano kabigat ang hinaharap mo sa buhay, nagiging magaan. Kaya huwag kang lalayo kay Lord, ha? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang lalayo kay Lord. So alam niyo po sa Bible, sa parte po ng kasaysayan, ay ang pag-aararo noon sa mayroong mga bansa na, lalo sa Israel, ang pag-aararo nila ay mayroon silang 2 toro na ginagamit. Sa atin, 1 kalabaw lang eh. Di ba? Pero 1 kalabaw, hinahampas pa ng nag-aararo eh. Tapos, di ba? Kawawa yung kalabaw eh. Hila-hila na yung araro. Tapos pinapalo pa. Kaya minsan naiisip ko, kaya itong nag-aararo ang lagyan mo ng yoke, tapos pahila mo sa kanya yung araro, tapos paluin mo. Sa probinsya ganyan eh. Pero sa Israel, 2 toro ang ginagamit sa isang araro. Kaya pag lumakad yung 2 toro, hindi mabigat, nagiging magaan ang paghila doon sa araro. Kaya yung gospel natin, sabi ng Biblia, lumapit kayo sa akin. Bakit? Ayaw ng Lord, mag-isa ka lang na maghihila ng problema mo. Gusto ni Lord, samahan ka niya. 2 kayo. Kasi pag 2 kayo, magiging magaan ang pagharap at ang pagdala at pagpasan ng problema sa buhay. Hindi naman sinabi ng Panginoon na, ibigay mo na sa akin yan para wala ka ng problema, wala ka ng pasanin. Hindi naman ganun si Lord kasi ang Panginoon hindi konsentidor. Ibig sabihin, kailangan mong harapin ang responsibilidad mo sa buhay. Harapin mo yung mga problema, mga pagsubok. Kailangan mo ng katuwang.
Amen ba? At ang magiging katuwang natin ay walang iba kundi si Jesus. Kasi wala namang ibang tutulong sa iyo eh. O di ba sabi nga sa kanta, sino ba ang tutulong sa iyo kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Amen po ba? Si Jesus yon. Kaya dalawang toro kasi gusto ipakita sa atin na huwag mong suluhin. Ibig sabihin, sa Christian world, dapat kasama natin si Jesus. Sa mundo, sulo natin ang problema. Kaya may mga taong nagpapakamatay kasi sinusulo niya eh. Mga kapatid, alam niyo po, hindi natin malulutas ang isang problema kapag sulo lang tayo. Kailangan natin ng katuwang. At ang katuwang natin ay walang iba kundi si Jesus lamang. Tama po ba? Yung email niyo parang gutom na, no? Kaya sabi dito, kaya tayo inaanyayahan na lumapit sa Kanya upang maging magaan ang ating pagpasan sa ating mga dalahin sa buhay. Kaya huwag tayo mag-atubili na lumapit sa Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang mag-atubiling lumapit kay Jesus. Amen ba? Mabigat pag mag-isa lang tayo. Mahirap pag mag-isa lang. Kaya sabi mo sa katabi mo, mabigat pag mag-isa ka lang. Tama po ba? Ang pinag-uusapan dito ay hindi mga single, ha? Baka maghanap kayo ng kapartner kasi mabigat pag mag-isa. O sabi dito, kailangan natin ng tutulong sa atin. Kailangan natin ng gagabay sa atin. Amen po ba? So, sa ating paglapit sa Panginoon, sabi nga dito, kailangan natin, sabi kanina ni Father, yung pagsuko. Narinig ko sa kanya kanina. Yung pagsuko. Napakahalaga po nito. Ang pagpapakumbaba. Kasi, ang paglapit natin kay Lord, kailangan andun ang ating pagsuko sa Kanya. Katunayan na accept natin si Lord na talagang tumulong sa atin. Kailangan natin ang pagpapakumbaba. Ang pag-amin sa kanilang at ang pag-amin na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay. Yun ang mahalaga dun eh. Magpapakumbaba tayo, tapos susuko natin ang ating buhay sa Kanya, at aaminin natin na kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi pwedeng hindi natin kailangan ng Diyos kasi siya ang tutulong sa atin eh. Siya ang gagabay at mag-iingat sa buhay po natin. At mayroon pong isang bagay na ito madalas yung marinig ito kasi ito ay napaka-basic po nito na kung sabi nga dito, paano tayo lalapit kay Jesus? Simple lang naman, yung nakagawian natin, di ba? Prayer. Yan ang paglapit natin kay Lord. Kaya wag nating aalisin ang prayer life po natin, yung prayer time po natin. Kasi yan ang napakahalaga at dyan po nakabase ang paglapit natin kay Lord. Kapag prayerful ka at lagi ka nagdarasal ka sa Kanya, maniwala ka. Sa lahat ng gagawin mo sa buhay, magiging magaan. Hindi ka mahihirapan, hindi ka mabibigatan. Amen ba? At ano ang pangako sa mga lalapit sa Kanya? Anong pangako? Sabi dito, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Yun ang pangako. Kapag lalapit tayo sa Kanya, bibigyan tayo ng Diyos ng kapahingaan. Kaya ang lahat ng lalapit kay Jesus, hindi pwedeng manatili sa kabigatan at kahirapan ng buhay. Amen ba? Kaya ako'y naniniwala sa araw na ito, lahat ng lalapit kay Jesus, gaano man kalaki ng problema nyo sa buhay, paglabas nyo dito, lutas ang problema ninyo. O sino naniniwalang malulutas ang kanyang problema? Kaya ano sabi dito? Kaya ang panyaya ni Jesus sa atin, pasanin ninyo ang aking pamatok, matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may kababaang loob, makatatagpo kayo sa akin ng kapahingaan. So ano yung paanyaya ng Lord sa atin? Mag-aral kayo sa akin, sabi ni Jesus. Mag-aral. Bakit nag-anyaya ang Panginoon na mag-aral sa Kanya? Una, para matutuhan natin ang tamang pamamaraan ng buhay.
kanina, sabi ni Father kanina, para matutuhan natin ang mga pamamaraan ng Diyos, yung kanyang nais. So, pangalawa, para matutuhan natin ang tamang pamamaraan ng buhay. Kasi pag mali ang ating pamamaraan sa buhay, mauuwi ito sa kabigatan. Andyan pa ba kayo? Pag mali ang ating pamamaraan sa buhay, mauuwi ito sa kabigatan. Example na lang. Pagka hindi ka nag-aral kay Jesus, hindi tayo natuto sa Kanya, madali kayong matangay. Ito, may nag-share din sa akin ito na lalapit sa'yo, kukunin yung loob mo, tapos parang awang-awa, magpapaawa sa'yo. Tapos ito na, pag naawa ka na, hihiraman ka na ng pera. Pag nahiraman ka na ng pera, biglang maglalaho. Naging invisible na. Nung lumapit, visible. Nung makautang, naging invisible. Kaya inayayahan tayong lumapit kay Jesus para turuan niya tayo. Turuan niya tayo ng pamamaraan sa tamang buhay para hindi tayo natatangay ng anumang gawa ng mundo. Amen po? Kaya huwag tayong patatangay doon sa paawa effect. Sabihin niyo, huwag kang patatangay sa paawa effect. Mga narinig ko lang naman yan O di ba kasi marami mga pagkakataon na para bang nakakaawa, pero hindi mo alam na style lang pala yun. Tapos ito na ngayon, hihiramin yung passport mo, tapos isasangla. Tapos, pag nakasangla, siyempre pangalan mo yun. Nung hiniram ang passport mo, visible. Nung nahiram na ang passport mo na isangla na, naging invisible na. Hindi mo na siya makontak, bilnak ka na ngayon. Andyan ba kayo? Malay nyo, kayo naman na gumagawa ng ganyan, huwag kayong magagalit kay Brother Rod. Kasi ako ay nangangaral lang naman. Nagtuturo. Kasi minsan nagagalit kapag nahagip yung ginagawa, gagalit kay Brother Rod. Huwag naman ganun. At kayo naman na nabibiktima at nagagawa ng ganyan, matuto na tayo. Amen ba? Kaya nga sabi ng Bible mag-aral kayo sa akin. Sabi ni Jesus, ako'y maamo at mababang loob. Kaya kapag tayo ay natututo kay Jesus, hindi na kayo mabibiktima ng gawa ng kaaway. Maiingatan na kayo ng Panginoon. Kasi, pag aral ka kay Jesus, may nakaharap pang tao, salita pa lang, ang Diyos ay mangungusap na sa iyo. Amen po ba? Kaya sabi mo sa iyong katabi, mula ngayon, maging maingat tayo. O di ba sabi ng Bible, yung kaaway ay nag-aanyong anghel ng kaliwanagan. Lalapit sa iyo maamong-maamo, hiramin ang passport mo, tapos sasabihin sa iyo kasi, sisweldo na ako sa ganito. Pag sweldo ko, babayaran kita kaagad. Hindi mo pala alam, terminate pala yung nanghiram ng passport mo. Kaya huwag kayo naniniwala kaagad, ha? At kung yan ay naranasan nyo naman, maging aral na sa atin yun. Huwag nang uulitin. Kasi kapag ang passport mo ay nakasangla, ikaw nagbabayad buwan-buwan, laking bigat ng buhay yun, Ang hirap ng ating kalagayan. Halimbawa, nagbabayad ka, ang sweldo mo, magkano ang sweldo nyo dito? Sabihin natin 5,000 o 6,000. Tapos magbabayad ka 3,000 a month. So 3,000 ka na nawawala sa iyo. So ang laki nang nawawala sa iyo ngayon. So habang ikaw ay magbabayad ka, hindi mo naman inutang, ang hirap ng kalooban, ang bigat sa kalooban. Kaya ngayon, inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya, mag-aral sa Kanya, para tayo ituruan ng Panginoon. At kapag tayo natuto kay Lord, kay Jesus, kahit ano pa ang ating harapin sa buhay, hindi na tayo mapapahamak. Amen. Amen ba?
Kaya nawa sa araw na ito, napagpala kayo ng Panginoon. Amen. Napagpala ba kayo ni Lord? Amen. O, tayo na tayo. Hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan. Yakapin po ninyo yan at tayo po ay dumulog kay Lord, kay Jesus. Thank you, Lord God. Kausapin niyo po ang Panginoon. It's not at all bad, but my friend. If you believe in yourself, if you believe there's someone who walks through life with you, you'll never be alone. Just learn to reach out and open your heart. Lift up your hands to God, and He'll show you the way. Even He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. When you feel the world is tumbling down on you, and you have no one that you can hold on to, just face the rising sun, and you'll see hope, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke I will give you is easy, and my burden is light. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Come to me, and I will give you rest. Dakilang Ama, dalangin ko po na huwag niyo kaming pababayaan. Lagi mo kaming tulungan at samahan. Ang aking mga kapatid na ito, dakilang Diyos, hinihiling ko lagi na sila ay pagpalain mo. Lagi mong bigyan ng kalakasan at katatagan ang bawat isa. Samahan mo lagi sila sa pagtatrabaho nila sa bansang ito, dakilang Ama.
At tulungan mo lagi sila, Panginoon Diyos, na magtagumpay. At pagpalain mo rin po lagi, dakilang Ama, ang aming mga mahal sa buhay. At naniniwala kami, dakilang Diyos, na anuman ang hinihiling ng bawat isa, ito ay ibinigay mo na po sa kanila. Ama, pagpalain mo lagi ang hawak ng aming kamay, basbasan ito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit namin sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Salamat sa iyo, dakilang Diyos, at dalangin ko rin po na ikaw lagi ang kumilos sa lahat ng naririto ngayon. At inaangkin na po namin, lahat silang naririto ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. At naniniwala kami, Ama, kaming lahat ngayon ay answered prayer na. Kaya, Ama, sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, manatili tayong nakatayo at dasalin natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muod ka tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ng tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitaw, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginagawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paamong sa batong matalas.
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at ang nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinib ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na, answered prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang piling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kinin mo na, Ang kinin mo na, answer prayer ka na. Ang kinin mo na, pinagpalang ka na. Ang kinin mo na, answer prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, siyang ibibigay na. Pagpapala niya'y ibahagi sa iba. ang kinin mo na, Ang kinin mo na, ang kinin. answered prayer ka na. Ang kinin mo na, Ang kinin, ang kinin. pinagpalang ka na. Ang kinin mo na, Ang kinin, ang kinin. answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang kinin mo na. Amen. God bless us always. See you next Thursday and see you tomorrow. See